Akala ko may package na darating kaya hindi ako pinayagang umalis ng bahay at hindi tuloy ako nakapag-gym. Excited pa naman ako kasi akala ko importanteng delivery. Pagbukas ko nga ng pinto, nagulat ako. Hindi pala package ang dumating kundi ang aming nanininayan. Matagal na niya niyang sinasabi na baka hindi siya makapunta dahil panggabi nga siya dahil sa trabaho. Kaya sobrang natouch ako nang bigla siyang sumulpot para i-celebrate ang birthday ko. Simpleng prank lang pala ng mga kasama ko sa bahay pero napalitan ng sobrang saya at appreciation. Lagi talaga kaming nagsusurpresa ng aming naninayan. Kahit gaano siya kabisi, lagi siyang may dalang pagkain, mga pasalubong o kaya mga lutong bahay. Dati niya kaming nakatrabaho dito sa isang building. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagbago kahit na lumipat na kami ng location. Kahit isang oras pa yung biyahe, dumadayo pa rin siya para lang masigurong nakakain na kami ng maayos at naramdaman naming may pamilya kami dito sa malayo. Ngayong araw ay sabay-sabay kaming kakain sa yakitori. Doon sana namin celebrate ang aking birthday. Sabi pa niya, hindi raw siya kumain ng tanghalian para mas marami siyang makain mamaya. Kahit simpleng banding lang, sobrang saya kasi ramdam mo talaga yung effort at pagmamahal niya sa amin. Parang mga tunay niyang anak. Pagdating namin sa yakitori, doon namin nalaman na kailangan pa ng Yuyako reservation bago pumasok. Hay naku po. Dahil sobrang dami nga ng customer, wala kaming nahanap na bakanting upuan. Excited pa naman kaming lahat na kumain. Lalo na siya dahil hindi raw siya kumain ng lunch para mas madami siyang makain. Ang ending, pumunta kami sa kabilang restaurant. Dahil wala ngang bakante sa Yakitori-sang, lumipat kami sa Gohe-sang, parang izakaya-sang siya. Akala namin doon na kami makakain. Pero pagdating namin doon, sobrang dami pa rin pala ng customer, walang bakante. So, na-realize namin na, lalo na Sabado ngayon, kailangan talaga ng Yuyako bago pumunta. Siguro ang tawag doon na isang taong may busilak na puso, yung tipong may mas masaya siyang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kahit na uwi kami sa isang medyo expensive na Japanese restaurant, siya pa rin ang lahat ng nag-order at ayaw niya kaming pagbayarin. Tuwing kasama namin siya, parang gusto niya lang talaga na may makasama, makatawa at makasalo sa pagkain. Hindi lahat ng tao ay kaya magbigay ng ganong klaseng warmth, lalo na sa ibang bansa. May mga tao talaga ang love language ay pagbibigay. Mas masaya siya kapag siya yung nagbibigay, nagpapakain, at nakakapagpasorpresa sa amin. Hindi dahil ayaw niyang tumanggap, kundi dahil doon niya na ipapakita ang pagmamahal at saya niya. Para bang fulfillment niya ang makita yung busog ka, masaya at nagtatawanan. Siguro kaya special siya para sa amin kasi bihira yung taong nagbibigay ng walang hinihintay kapalit. Sa simpleng pagkain, pagdalaw, kahit isang oras, ang biyahe at mga sorpresa niya, ramdam na ramdam namin yung tunay niya na pamilya niya kami dito. Hindi lang ako ang tinuturing niyang anak, kundi kaming tatlo ha. Nakaka-touch isipin na kahit dati pa, noon pa man magkatrabaho pa kami, araw-araw siyang may dalang pagkain para sa amin. Parang doon niya ipinapakita na kung gaano niya kami kahalaga at mapagbigay. Sa ibang bansa, napakalaking bagay ng taong kusang nagmamalasakit, yung tipong hindi lang basta katrabaho ang turing sa'yo, kundi parang tunay na pamilya. Kaya siguro hanggang ngayon, kahit pagod sa trabaho at malayo sa biyahe, tuloy pa rin siya sa pagdalaw at pagdadala ng pagkain dahil genuine talaga yung pagmamahal niya sa aming tatlo. Yung tipong kaya mong magsabi ng problema nang hindi ka nahihiya o natatakot ma-judge. Minsan hindi man kailangan ng solusyon agad, sapat na yung may taong marunong makinig at yung totoong nagmamalasakit. Kaya hindi makapagtataka na naging espesyal sa aming tatlo, hindi lang basta nagbibigay ng pagkain o sorpresa, nagbibigay rin siya ng comfort at pakiramdam na may taong nandyan para sa amin. Kahit alam mo yung tipong malayo kami sa aming mga pamilya. Oo, tama ka, hindi lang presence ang mahalaga, kundi yung sincerity ng tao. Kahit simpleng message, pangangamusta, pakikinig o pag-aalala sa'yo, sobrang bigat na nun, lalo na kapag galing sa taong genuine. Hindi naman palaging material na bagay ang nagpaparamdam ng pagmamahal. Minsan isang tawanan lang, simpleng kumain ka na ba, o taong handang makinig sa problema mo, sapat na para gumaan yung pakiramdam mo. Kaya kapag may kaibigan kang totoo at espesyal, ingatan mo talaga. Kasi sa panahon ngayon, bihira yung taong hindi lang presence, kundi tunay na may pakialam sa'yo. Siguro kaya gano'n siya sa amin, naisip ko lang kasi nami-miss niya yung kanyang pagiging nanay sa kanyang mga anak. Before dito sa Japan madalas kapag 18 years old pataas na ang anak, nagsasarili na siya ng pamumuhay, naghihiwalay na sa pamilya.
Hindi rin sila expressive tulad na natin sa mga Pilipino na araw-araw magka-chat, magka-video call at laging nagkukwentuhan. Sa kanila, minsan lang sapat na yung simpleng hi, okay ka lang ba dyan, kamusta ka na dyan. Kahit ilang buwan o isang beses lang yan sa isang taon magkamustahan. Kaya siguro nung nakilala niya kaming tatlo, nakita niya yung pagkakataon na maiparamdam ulit yung pagiging maalaga at mapagmahal na niyang nanay. Nararamdaman namin yung warmth na parang pamilya kami, lalo na sa tunay niyang tahanan. Minsan, hindi man pareho ang kultura o language, pero nagkakaintindihan pa rin sa simpleng kabutihan at genuine na pagmamalasakit. Siguro may bahagi sa puso niya na may lungkot at panghihinayang bilang isang ina. Habang abala siyang nagtatrabaho noon para maitaguyod ang pamilya at mabigyan ng magandang buhay ang mga anak niya, yung nanay niya naman ang mas madalas na nag-aalaga ng mga bata. Kaya kahit ginawa niyang lahat bilang provider, pakiramdam niya siguro may distansya pa rin sa relasyon nila ng mga anak niya. Kaya marahil ngayon sa simpleng pag-aalaga niya sa amin, pagdala ng pagkain, pangangamusta at panlilibre, pagpapasaya, doon niya na ilalabas yung pagmamahal na baka hindi niya naipakita ng husto noon sa sarili niyang mga anak. Minsan talaga may mga taong hindi magaling magpahayag ng feelings sa salita, pero ipinapakita nila sa actions. Base sa kwento niya sa pag-uugali niya, mukha siyang mapagmahal at tahimik pero totoo. Alam naman natin na ngayon may tensyon ang foreigner at mga local, pero sa totoo lang kapag sinasabi niya na mga anak ko yan, pakitingin-tingin, ibig sabihin talagang may genuine siyang concern at pagmamahal sa amin. Proud siya sa amin, gusto niyang siguraduhin na maayos din kami yung pagtrato ng ibang tao sa amin. Sa simpleng salita niya, ramdam namin agad yung hindi lang kami ordinaryong kakilala para sa kanya, parang gusto niyang ipaalam sa iba na importante kami sa buhay niya at parte kami ng pamilyang nabuo niya rito. Minsan talaga may mga taong hindi mo kadugo pero sila yung nagbibigay ng pakiramdam na may nanay, na kahit malayo ka sa sarili mong pamilya, sabihing tanggap at proud talaga siya sa amin. Kahit may mga taong nakatingin dahil foreigners kami, wala siyang pakialam na sabihin ng iba, mas nangingibabaw yung pride at saya niya na kasama kami. Parang sa kanya, hindi lang kami basta dating katrabaho, pamilya talaga yung tingin niya sa amin. Ang moral lesson nga dyan ay hindi na susukat sa laki ng regalo o dami ng pera ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan. Minsan, nasa simpleng pag-aalaga, pakikinig, pagbibigay ng oras at pagiging totoo sa isang tao. Makikita mo yung tunay na halaga ng relasyon. Sa buhay, napakahalaga ng mga taong nagpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Dahil ang genuine na pagmamalasakit ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong material na bagay.